required us to conduct an interview sa art teacher. So I thank you, ma'am, for lending us some of your precious time. So, can I ask, ma'am, can you stay here? Can you stay here? Okay. Hi, my name is Aliyah Nagita Mustafa. An elementary teacher here at Philippine Integrated School Foundation Incorporated, and an advisor of grade 5 student here in EISFI. So, ma'am, how long have you been teaching arts? Last year, until now. 2 years ago. At 2 years, then sa 1 year ko is sa Soar High. And dito, Soar High, marami smart kids, and then dito sa EIS. The first question, ma'am. What are the issues or challenges na na-encounter dito ba sa okay. Na-encounter dito during in teaching arts? So for me, as an elementary teacher, and syempre, di ba, general education yung major natin, tayong mga elementary teacher. So, we are not adept to teaching arts, di ba? Kasi hindi natin major yung, okay lang na. Yes, ma'am. Hindi natin major yung arts, di ba? So, when it comes to the issues and challenges that we have encountered in teaching arts is lack of resources. Yung nasabi ko sa teacher, ilang kanina, sabi ko, lack of resources. Kasi, lalo na tayong mga private schools, ay provide nagpro-provide ng mga fund is yung may-ari ng school. Unlike sa mga public schools na yung government mismo yung nagpro-provide ng mga resources. But in private schools is kinulang tayo ng mga funds, insufficient funds yung po. Yun. So kapag gusto namin lumabas or may gagawin sa labas, hindi namin agad-agad nagagawa kasi kulang yung budget. So, walang support na ibibigay sa amin na ganito, dito kayo pumunta, so ganun. The second question, ma'am, what are your teaching practices? Okay, so the teaching practices that we have used as an elementary teacher is the project-based learning. So, ini-integrate namin yung art sa mga students namin. Inaalaw namin yung mga students para ipakita nila yung mga artistic skills nila. So, di ba yung mga bata na magagaling sa mga arts is pikileran maguso, kapasakiran siko arts. So, kami, as a teacher ng mga elementary, is ang ginagawa namin strategies is ginagawa namin in a real life situation. For example, kung may gagawin kami, hindi kami mag-read instead, mag-ano na lang kami ng tawag doon, mga real na mga arts. Like for instance, painting, mga ganyan. So, pwede naman ng example, like, diba kasi mamaya, nagbibigay ng shapes, tapos bahala na yung students ang gagawin nila sa shapes. Examples sa mga strategies na ginagawa. For example, kapag sa painting, di ba? Strategies nyo. For example, sa painting, instead na gagamit sila ng canvas, di ba sa canvas sa pinaano ng art. So, ginagawa na lang namin yung bumibili sila ng illustration board para mas tipid since budgeting. So, yun. Instead na malay-ag yung namin na huwag kami bulsi kung mga may term. So, mga practices ni ma'am, is it effective, ma'am? Why? So, we cannot say it's effective kasi depende yan sa strategies ng teacher. So, kung magiging effective man yun, depende na yun sa strategies na gagawin ng teacher. So, di ba minsan may mga activities na we will implement to teacher, pero hindi natin siya masasabi na effective kasi depende sa ginamit niya ng mga techniques. So, di ba, ada mga teacher tanong, minsan na ito, no, kung si ma'am na hindi effective yung ginawa niya. So, depende lang sa mga strategies na gagawin. Pero yung ginagamit niya, yung for me, yung ginagamit ko, hindi ko masasabi na effective. Depende na lang yun sa mga students. performances, Kung gaano sila
kung gaano ba nila na gets yung mga pinapano namin sa kanila. So, yun na. Thank you. Thank you.